Tanong, may mas mataas pa ba sa konstitusyon? Ha? Gobyerno ng Pilipinas nasa ilalim ng konstitusyon. Executive nasa ilalim ng konstitusyon. PNP nasa ilalim ng executive. Legislative nasa ilalim ng konstitusyon. Judiciary, ganun din. Constitution ang nasusunod sa bansa natin. At kahit sa ang bansa na merong konstitusyon, yun na nasusunod. Tanong, may mas mataas pa ba sa konstitusyon? Meron. Sino? Kayo. Ako. Taong bayan. People of the Philippines. People of the Republic of the Philippines ang pinakamataas sa konstitusyon. Ang mas mataas sa atin, God Almighty. We the sovereign Filipino people, yun yung power natin. We the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Dinadasalan natin, bigyan nyo kami ng guidance, O Lord. Tulungan nyo po kami, O Lord. Bantayan mo kami na hindi kami magkamali. Pero as a people, we have come together and voted to ratify the 1987 Constitution. And up to now, it is in effect hanggang wala pang mga amendments na ginagawa. At hindi nila ma-amend-amend. At kung gumawa sila ng amendment, kahit anong economic provisions yan, kahit anong term limits yan, o dynastic ek-ek yan, pinagsasabi nila, the people of the Republic will still have to ratify the Constitution. Why? Because tayo yung mas mataas sa Constitution. Mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Tayo ang mas mataas sa Constitution. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nasa ilalim ng Constitution. Legislative, Executive, Judiciary, nasa ilalim lahat ng Constitution. Wow! Wow! We the sovereign Filipino people. Doon pa lang sa unang paragraph, ang taong bayan, ikaw, ako, no? Hindi, tayo, mga lolo, lola, all walks of life. One day, we went out as a voter. At that time, kung natatandaan nyo, kung hindi kayo bumoto, hindi kayo nag-ratify. Pero since we are a democracy, majority ni-ratify yan. Kahit kunyari, at that time siguro, 30 million voters, no? 15 million plus 1 majority. Kalahati ng 30 million, 15 million. Yes, ratified. 15 million, no ratified. Kaso may isa. 15 million plus 1. Democracy, majority wins. So it was ratified. Hindi ko alam kung ilan yung numero. Pero sinasabi ko sa inyo yung logic of it. 15 million plus 1. Ratified siya. Talagang obvious na ratify. Yan yung effect ngayon eh. In effect na Constitution, 1987. Dinaig yung 1973 na Constitution ni Marcos. Pinalitan nila Cory. Pumayag ang taong bayan. And now, in effect yan. At gustong palitan, baguhin ng mga politikong pulpul. Okay, unang paragraph. Tayo ang mas mataas sa konstitusyon. Binigyan natin ng buhay because yung huling-huling sentence, do ordain, binasbasan. Parang sampal-sampal papak. Binasbasan and ratify this Constitution. So the Constitution, lahat ng susunod dyan sa ilalim, ay may basbas ng taong bayan. Tandaan nyo may basbas ng taong bayan. Dami ko sinasabi, pero totoo naman. Totoo. And kahit sino, ikaw, BBM, DILG, SILG, Benhar Abalos, at Chief PNP, at buong organization ng PNP, makinig kayo. Makinig kayo sa akin. Hindi ako lawyer. I am a citizen of the Republic. And I belong to the people of the Philippines. Spokesperson, Colonel Padilla, spokesperson. Spokesperson ng taong bayan. People of the Philippines, no? People of the Philippines.
binigyan buhay, hininga, ideas, lahat ng gustong mangyari ng taong bayan. Diba? Sinabi ko, no? Ulitin ko ha, we the sovereign Filipino people, intindihin nyo na maigi, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, nire-recognize natin na mas mataas lang sa atin ay ang Diyos Ama, Almighty God. Kay Muslim pa, si Allah, or kay Kristiyano, ang punto, lahat tayo, all walks of life, Pilipino ako. We sat down, and whatever is our religion, whatever is our inclination, pinag-aralan o wala, whatever is your profession, we had that one vote to ratify the Constitution. We all agreed. Kaya mga kapatid na Muslim, kapatid na Kristiyano, whichever is the religious belief, wala yon. When we ratified the Constitution, we were all Filipinos. We agree we are Filipinos. Sarap maging Pilipino. Masarap. Kasi nag-agree tayo, nag-unite tayo, binibigyan natin ng buhay ito, yung Constitution. In order to build a just and humane society, humane! Yung sipain ka sa muka, is that humane? Kaya pala merong sumusunod sa ilalim. Commission on Human Rights. Because sinali natin sa preamble, humane society. Kaya pala may mga batas na sinusunod. Kaya pala kahit ikaw, accuse ka, Pastor Apollo Kibuloy, accuse ka for something, you still have the chance to defend yourself in court. And you are presumed innocent. Mga kababayan, makinig kayo. Huwag niyo sasabihin guilty na yan. Huwag niyo sasabihin patayin na yan, bitayin yan. Mali kayo. You are violating the Constitution. Kayo rin. You are violating what the majority of the Filipino people has ordained na siyang sinusunod dapat ng lahat sa ilalim. Philippine government, 3 branches, armed forces, PNP. Yari kayo sa akin mamaya. Yari kayo, hayop kayo. So, Pastor Apollo Kibuloy is presumed innocent until proven guilty in a court of law. Let him have his day in court. Ang dapat, imbis na nagpadala kayo ng libo-libong PNP and then you trampled on the rights of people, and I will come to that, trampled of the rights of people, tinirkas ninyo, may namatay, 50 people were injured, binutas-butas ninyo yung putragis na mga struktura, hinuhukay-hukay nyo ngayon, dura-dura kayo, malinis yung lugar, sacred place. Sacred place. Binastos ninyo. Doon sa preamble pa lang, you are violating the Constitution. Mga hayop kayo. Okay? And you have a president, BBM, walang baril doon. Walang violation ng human rights doon. Putragis kayo. Yung pinapeper spray, yung isa doon na taga KOJC na opisyal, executive secretary, yung isa doon na nagpa-flashlight, biglang dumungaw yung PNP na merong mask siya. Psst, binanatang ganyan. Na ano siya. Yung nagrarally, mga taon nagdadasal lang. Tapos sinitsa ng tirgas. Mga hayop kayo. Mga hayop kayo. And you will have your day of reckoning. Kami ang magre-reckon sa inyo. Baka takiyan ako, no? Hindi ako makasali. baka takiyan ako. Inom muna ako, ha? Ano ba ito, alak? Preamble pa lang tayo. Pero doon dalawang tayo article. Article 1, National Territory, lakpasan natin. West Philippine Sea yan, etc., Sabah, lahat. Hindi yan yung issue ngayon. Pero dinefine natin national territory. Kasama yun. Nagsimula sa Article 1, National Territory.
Alin yun? Ang emphasis lang dito is that we are sovereign. We define the national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which the Philippines has sovereignty. Sovereignty or jurisdiction. Kaya Amerikano, China, kahit sino man, wala kayong pakialam. Dinefine namin yung teritoryo namin. Dinefine namin kung hanggang saan yung saklaw ng soberanya ng Pilipino. Amerika, huwag kayong makialam. China, huwag kayong makialam. Russia, huwag kayong makialam. Kami aayos ng gulon nato sa loob ng bansa namin. Yun lang, Article 1. Talino ko ngayon kahit wala akong bire. Okay, Article 2. Yan, Article 2. Everything that follows, sumusunod sa Declaration of Principles. Siyempre, kung gumagawa ka ng essay, may outline ka. Meron kang prinsipyo na sinusunod. Ang galing ng konstitusyon natin. Hindi ako lawyer, pero hindi ko lang naman ngayon binasa to, pero ngayon ko inintindi. Dinasalan ko When two or more are gathered in my name, I am there with you. Declaration of Principles and State Policies. Principles. Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ulitin ko, all government authority emanates from the people. Putrang isip, ba't nyo kami sinisipa? Ha? PNP, ba't nyo kami tinitirgas? Ba't nyo kami sinisipa? Bakit papakita kayo ng warrant of arrest na wala yung pangalan ni Kibuloy doon, tapos address sa Pasig, and gagamitin nyo yung kaduktong and elsewhere? At hindi kayo sigurado nandoon sa compound yung tao na hinahanap nyo si Kibuloy, na tinatrato nyong kriminal, at dinamin nyo lahat ng follower doon, kriminal na rin. All authority emanates from the people. You are sincerely violating this principle in the Constitution. Di ba? Kaya maisog, rally, kayong mga nagsasalita dyan, kayong mga nagrarally dyan, kayong lahat nasa KOJC, kayong mga Pilipino, kayong nasa gobyerno from president down, makinig kayo. I-share ninyo yung nakakaano sa akin. I-share ninyo yung sinasabi ko. Because nasa Article 1 pa lang tayo. Nasa Article 2 tayo, Section 1 pa lang tayo. Which reads, the Philippines is a democratic, hindi tayo authoritarian, hindi tayo anarchy. We are a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yan ang nakalimutan ninyo, mga PNP. AFP, sana wag niyong makalimutan yan. All authority emanates from the Filipino people. Balikan ko. People of the Philippines. Constitution, unang bungad, we, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this Constitution. Papasok lang kayo, pagkatapos ng pumasok yung gobyerno na hinati ng tatlong sangay, judiciary, executive, legislative, nandito kayo sa ilalim ng executive, at lahat kayo sunod-sunuran sa Constitution. Ano ang out of office ng Presidente ng Pilipinas? Out of office ng Presidente ng Pilipinas. I do solemnly swear, BBM Marcos Jr., no? Do solemnly swear or affirm that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute
its laws, not execute the Filipino people. Execute the laws. Do justice to every man and consecrate myself to the service of the nation. Sumpa ng Presidente ng Pilipinas, BBM, when you took your oath, I do solemnly swear na sa Biblia yung kamay mo sa harap ng bansang Pilipinas na bumoto sa iyo. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill. Faithful, walang patid, 24/7. No? Hindi porke nagpa-party ka, ha? Nagpa-party ka, BBM, nasa ibang bansa ka, may nangyayaring may pinapatay ng Pilipino, merong nababiolate ng rights. Ha, walang baril doon. Walang violation ng human rights doon. Hayop ka. Nangako ka that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Preserve and defend its Constitution. Preserve and defend its Constitution. Execute its laws. Do justice to every man. Where is justice sa KOJC? Where is justice? And consecrate myself. Pucha haynet. Consecrate myself to the service of the nation. Nandun ka, nagpa-party ka, nasa ibang bansa ka, nag-enjoy ka, kumakain ka na masarap, naghihirap ang taong bayan, ang taas ng bigas, hindi mo ayusin. Import. Ang taas ng gasolina, hindi nyo ayusin, hindi nyo gawa ng paraan. Babanata mong 5,500 projects, 1 billion a day. Nagkanap ang korupsyon sa gobyerno mo, hindi mo ayusin. Conscientiously, faithfully. Tragis kayo. Preserve and defend its Constitution. Ano yung Constitution? We, the sovereign Filipino people, yun yung sinabi natin na gusto natin magkaroon ng maayos na gobyerno, na yung ideals natin nandoon, yung pagka-Pilipino natin, regardless kung Muslim o Kristiyano o kung ano man ang reliyon. Do ordain this Constitution. Sunod kayong lahat. Ito kami. Ito yung Constitution na sinusunod nyo. Ito lang kayo. Ba't ngayon nangingibabaw kayo? Ba't ngayon hindi kayo makinig sa amin? Ha? Hindi kayo makinig sa amin. You are sincerely violating the public trust. Ang gusto kong madinig nyo, bawat Pilipino, kay BBM ka, kay Sara Duterte ka, kay anuman yung inyong affiliation, kung anong grupo man kayo, kung anong probinsya ka, kalimutan nyo na muna at isipin nyo, Pilipino ako. Pilipino ako. Kasi nanganganib yung bansa natin na mauwi sa di maganda. Can we not just think for a moment, Pilipino ako? Ako ang nandito sa ibabaw. Mga animal kayo. Kaming lahat. Kaya pala dinidivide nyo kami, ha? Kaya pala ang daming troll. Kaya pala kino-conquer nyo. Ayuda. You divide and then you conquer us. Mga kababayan, nandito tayong lahat. Constitution, dahilan nila yung Constitution ngayon sa atin. Tayo pa yung sasabihan, mga gago. Tayo pa. Mga animal kayo, sa amin galing yung power nyo.